Yan mga kamangyan, okay na ang ating puso na ikabit na. Kailangan na lang natin itong magandang umaga mga kamangyan. Ngayon ay maulan dito sa aming lugar. Dati kasing palayan itong area ng ating babuyan, kaya kapag umuulan ay nagkakaroon ng tubig at nagiging maputik. Kaya kailangan talaga kapag may budget na tayo ay patatambakan natin itong area ng ating babuyan. Sa ngayon ay tiis-tiis na lang muna tayo. Ngayong araw ipapalipat na rin natin ang ating puso dito sa area ng ating babuyan. Dito natin banda ilalagay ang puso. Yan dyan mga kamangyan, para kapag magpabakod na tayo ay malapit lang sa gate ng ating babuyan at madali nating malalagyan ng tubig ang biosecurity na ating ilalagay. Malapit lang rin sa palayan ang kanal na manggagaling sa puso, kaya ang tubig na galing sa puso ay diretso na sa palayan. Mabilis lang naman matatapos itong pagpapalipat natin ng puso. Ngayong araw ay kayang-kaya nang tapusin yan. Ito naman ngayon ang sitwasyon ng ating mga alagang biik. Pagkatapos ng ulan ay maputik na ang kanilang kulungan. Sanay naman itong ating mga biik sa putikan, pero kailangan pa rin natin itong patambakan. Itong part ng tulugan ng ating mga biik ay natambakan na natin yan mga kamangyan. Marami na ring panambak ang ating nailagay dyan. Dito tayo kumuha ng panambak para sa tulugan ng mga biik, pero ang ginagawa kasi nitong mga biik ay binubungkal nila ang panambak na ating nilagay. Kaya ngayon ay bumaba na rin at naging maputik na ang kanilang tulugan. Mahilig kasi magbungkal itong ating mga alagang biik. Ngayon ay 6 na lang itong ating mga alagang biik, pero mababawasan na rin ito ng isa dahil yung buyer natin na naglilitsyon ay kukunin niya ngayong araw ang isang biik. Ang matitira naman na 5 ay gagawin nating inahin, kaya ubos na ang ating pangbenta na panglitsunin. I-ready na natin ang ating panghuli. Itong panilo natin na alambre, gagamitin natin sa isang litsunin size na kukunin ng buyer natin. Kailangan natin ito lalo ngayon na maputik sila at madulas kapag huhulihin. Ganito lang tayo manghuli mga kamangyan. Huli yan? Iwan ang huli yan. Tayo na. Hindi mga talian. Ilan? Sige, sige. Ilan? 16. Parang hindi na malungkot yung naunang yung kaan. Puro inayin na lahat yan. Yan mga kamangyan, nakuha na ang isang biik natin na pang litsunin size. Naubos na ang ating mga pangbenta na mga pang litsunin size. Itong mga natira ay mga gagawin na natin na inahin. Kung hindi lang natin ito gagawing mga inahin, ay siguradong ubos na rin itong mga biik natin na pang litsunin size, dahil marami pang kailangan na pang litsyon itong ating buyer. Ang ating puso ay sinisimulan na rin gawin. Ang tawag dito sa pagpapagawa natin ng puso ay drilling. May dalawang paraan para sa paggawa ng puso. Ang isa ay ang paghuhukay. Huhukayan itong paglalagyan ng tubo
hanggang sa maibaon. At ang isa naman ay drilling gamit ang maliit na tubo, at yan ang ginagawa ngayon dito sa ating puso. Kailangan lang na maibaon itong maliit na tubo hanggang sa maabot ang magandang tubig. Kapag naabot na ang magandang tubig, tingin natin ay pwede na itong gamitin. Doon na tatanggalin itong maliit na tubo na ibinaon at papalitan ng malaking tubo. Yun ang gagamitin natin para dito sa ating puso. Sa taas naman ang putik yan. Mamaya wala na yan. Ayusin ko ito, packing ito. Sinilas lang kapalit yan. May bound na yan sa tubo. Dahil magpihit ka ng konti, puro ganyan pista mo. Nakaranas ka na rin pala na eh. Yan, oh. Sige, basta puro pato, pagkanan ha. Huwag mo ikuhan sa kaliwa yan. Sino lang itong quarter. Kaya ko ayusin yung Yan mga kamangyan, okay na ang ating puso na ikabit na. Kailangan na lang natin itong bombahan ng bombahan para lumaki ang butas sa ilalim at luminaw na ang tubig. Mga ilang linggo pa rin natin itong bubombahan para luminaw ang tubig. Sa ngayon ay hindi pa natin ito magagamit para sa ating mga alagang baboy. Sinadya rin natin na mataas talaga ang pagkakabit nitong puso dahil itong lugar na kinatatayuan natin ay tataas din yan kapag natambakan na itong puso. May plano rin tayo na lalagyan natin ito ng makina at maglalagay tayo ng tangke para sa tubig, lalo pa at nagpaparami tayo ng mga inahing baboy. Yung oras natin na kailangan pa nating magbomba dito sa ating puso ay ilalaan na lang natin para sa ibang mga gawain dito sa ating babuyan. Utay-utay lang ang pagpapaayos natin dito sa ating mini farm dahil sa ngayon ay low budget pa tayo mga kamangyan. Kung ano lang muna ang kaya ng ating budget, ayon lang muna ang ating maipapagawa dito sa ating babuyan. Yan mga kamangyan ang mga gawain natin ngayong araw dito sa ating mini farm. Medyo madungis tayo ngayon dahil maputik dito sa ating babuyan. Ganyan kapag desidido kayo at gusto nyo ang inyong ginagawa. Hindi natin kailangan na maging maarte para sa ating pangarap na magkaroon ng negosyo na tulad nito, pag-aalaga ng native na baboy. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po. At sa ngayon pa lang nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na paki-like, subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming. Bye bye.